Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Maging mapagmatyag sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayun din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Syukran. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Magandang umaga po. Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng pananaw sa nagaganap na digmaan ngayon sa Middle East, no? Partikular ang ginawang military action o military operations ng bansang Amerika at ng Israel laban sa bansang Iran at ang mga ganting atake na ginawa ng bansang Iran sa mga US military bases sa paligid po ng Middle East at ganoon din po sa pag-atake ng Iran sa Israel. At ngayon, after almost 18 hours ng operations po na naganap ang mga pag-ataking ito o yung military action na isinagawa ng Joint Action for Military Operations ng bansang Israel at ng bansang Estados Unidos, nagpalabas po ng statement si US President Donald Trump
sa kanyang official social media declaration na nakatanggap na siya ng confirmation ayon sa kanyang pahayag mula sa mga information of intelligence na nakukuha ng Estados Unidos sa ground at mga counterpart intelligence information coming from Israel operators inside Iran na kumpirmado na po na napatay ang leader ng bansang Iran na si Ali Khamenei, the Ayatollah Ali Khamenei, na tinawag ni US President Donald Trump na one of the most evil personalities in history ng buong mundo. So hindi naman po siguro magpapalabas ng ganong makokuryente lamang si US President Donald Trump kung hindi po totoo ang kanilang nakuhang impormasyon na wala na po at hindi na matagpuan pa ang physical na pagkatao nito ni the Ayatollah Ali Khamenei, ang kinikilalang leader ng Revolutionary Guard and Iran Revolutionary Council, na mortal na kaaway po ito ng Israel and ng Amerika at ng ilang bansa sa paligid ng Middle East. Dahil nga po ito ay nagde-develop ng maraming armas nuklear, kung kaya dinurog po ito last year ng operations din po ng pag-atake ng Israel at ng Amerika. At ganun din po ang napaulat na kasama sa mga namatay, di umano, ayon sa intelligence reports na pumasok sa sources of line of confirmation ngayon ni US President Donald Trump, ay ang kanilang defense minister ng Iran at ang kanilang head of the Revolutionary Armed Guards nila, yung Iran Revolutionary Guards na ginagamit bilang isang elite unit ng mga sundalo ng Iran Revolutionary Council under sa command nila Ayatollah Khamenei. Mga kababayan, ano po ba ang implikasyon nito ng nangyayaring kaguluhang militar at mga pag-atake sa bansang Iran at ang mga ganting atake ng Iran sa buong mundo, hindi lamang po sa rehiyon ng Middle East at sa ating bansa? Okay. Una, ang Iran po is a major oil producing country at isa sa mga malalaking bansa na nagbebenta ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado ng oil. Ang oil po na binabanggit natin, ito po yung ginagamit na fuel sa lahat ng makinarya, salos, at pati na po sa kuryente, pagpapadaloy ng industriya, mga sasakyan, mga pabrika, mga barko, eroplano, nanggagaling po sa oil yan ang kaniyang raw materials ng mga iba't ibang fuel processed. So ang oil po ay napakayaman na resources sa enerhiya, at ang Iran ay isa sa major supplier ng oil. Sila ng Saudi Arabia, ng Qatar, ng iba pang mga bansa sa Middle East. Ang Russia, ganun din po, major oil player din po yan pagdating sa northern area ng mundo, partikular po sa Europe, no, ang Russia. So ang China, kumukuha ng kanyang oil supply mula sa Iran, mula sa Venezuela, at siyempre sa Saudi din, no, bansang Saudi Arabia. So ito po, malaki ang epekto nito sa world market prices kasi ang Iran ay strategically located sa kanya ang tinatawag na Hormuz Strait. Itong Strait of Hormuz, ito ay ang isang makipot na body of water, no, isang sistema ng dagat na napapagitnaan po ng Persian Gulf papunta sa Gulf of Oman upang makalusot ka pa open sea, no, sa Red Sea at sa malawak na ocean. So ibig sabihin po, ang Strait of Hormuz, almost 22% ng world trade ng production and movement ng oil dumadaan po dyan. Ang pagbebenta, pagsusupply, at pati po ang labas-pasok ng trading ng mga langis sa mga bansa na nagpo-produce at nagbebenta ng langis sa pandaigdigang merkado, ginagamit po ng 22% ng mga oil supply movement and oil production apektado po dyan kung saraduhan o magkaroon ng kaguluhan sa
the Strait of Hormuz. Nasabi ko nga, strategically located po ito sa bahagi po ng bansang Iran. So ang epekto niyan kapag nagsarado yan for at least 1 week, dahil nga po pwedeng magkaroon ng pangbobomba ng missile at drone, na armed drones, no, na pwedeng sumabog at magpasabog, na mayroong capabilities ang Iran na hindi pa ngayon totally neutralized, at nagbabanta sila na anumang barko na dumaan sa Strait of Hormuz ay bubombahin nila. In a matter of 1 week na hindi yan magbukas at hindi umandar, pwedeng umakyat po ang presyo ng langis sa $200 per barrel. Mga kababayan, and that would be a major crisis para sa atin sapagkat ang Pilipinas po ay hindi oil producing kundi oil consuming country. At wala tayong malaking oil reserve. Ang oil reserve natin hanggang 15 days lang yata yan ang ating buffer stocks na tinatawag. So kung mag $200 per barrel yan, pwedeng umakyat po ang presyo ng langis sa atin sa Pilipinas. Kung tayo ay kukuha sa mas mahabang ruta ng supply papasok sa Pilipinas, pwedeng umabot po sa mahigit 100 o 150 pesos per liter ang magiging presyo ng gasolina at mga diesel at iba pang oil products sa Pilipinas. At major disaster yan sa ekonomiya natin. Diyan pumapasok po ang pagka-incompetent at kawalang kakayanang mamuno ni Marcos Jr. sapagkat wala pong naririnig ang buong bansa. Mag-24 oras na po ang digmaang ito at mga pananalakay at operasyong militar ng Amerika at ng Israel sa bansang Iran at ang mga paganting atake ng Iran, though limited man ito in some areas of Middle East, pero ang tensyon at ang epekto nito sa ekonomiya ay mabigat. So we have not heard, no? Except na sinabi niya lang very sweeping yung statement ni Marcos na maghanda para tulungan ang mga kababayan natin sa Middle East. Lalo na po that we have around 2 million or more na mga kababayang manggagawang overseas Filipino workers na tinatawag natin na nagtatrabaho at nabubuhay at nagkakaroon po ng kanilang kabuhayan bilang mga overseas Filipino workers sa Middle East.